Isang pamilya ang itinapon mula sa kanilang pamayanan dahil sa matinding paniniwala sa Diyos. Sa gitna ng isang madilim na kagubatan, dahan-dahang binalot sila ng takot, kasalanan, at paranoia. Ngunit totoo nga bang may mangkukulam? O isa lamang itong bunga ng kanilang sariling paniniwala? Ngayong araw sa Mr. Frog Movie Recap, samahan niyo ako sa isang nakakakilabot at madilim na paglalakbay sa mundo ng The Witch 2015, isang pelikulang hindi lang tungkol sa kababalaghan, kundi sa tunay na takot na dala ng relihiyon, pamilya, at kalayaan. Handa ka na bang makita ang katotohanan? O baka naman, natatakot ka lang? Sa isang mahigpit na korte ng mga Puritan, nakatayo si William, kasama ang kanyang asawang si Catherine at kanilang mga anak. Matigas niyang pinanindigan ang kanyang paniniwala, kaya't pinalaya sila sa pamayanan. Sa halip na sumuko, ipinagpasalamat niya ito, itinuring na isang pagsubok mula sa Diyos. Sakay ng isang karwahe, iniwan nila ang seguridad ng kanilang dating tahanan at nagtungo sa malawak na kagubatan. Huminto sila sa isang bukas na bahagi ng gubat kung saan itinayo nila ang isang maliit na kubo at nagsimulang magtanim at mag-alaga ng hayop. Isang araw, habang naglalaro si Thomason ng peek-a-boo sa kanyang bunsong kapatid na si Samuel, saglit niyang tinakpan ang kanyang mga mata. Sa pagbukas niya, wala na ang sanggol. Tahimik na tahimik ang paligid. Sa loob ng gubat, isang matandang mangkukulam ang may hawak kay Samuel. Hindi ipinakita kung paano, ngunit narinig ang tunog ng isang matalim na bagay at pagkatapos ay ang marahang pagdurog ng laman. Sa loob ng kanyang kubo, minasahe niya ang kanyang katawan gamit ang dugo at taba ng sanggol. Sa huling eksena, siya'y nakahubad at unti-unting lumilipad sa ilalim ng buwan. Sa loob ng bahay, patuloy ang paghihinagpis ni Catherine, hindi matanggap ang pagkawala ni Samuel. William naman, upang palihim na makahanap ng pagkain para sa pamilya, pumunta sa kagubatan kasama si Caleb. Doon, ipinalam niya sa anak na ang kanilang ani ay hindi magtatagal at baka sila ay magutom. Sa paglalakad nila, nakakita sila ng isang kuneho, ngunit nang paputukan ito ni William, hindi tumama ang kanyang bala. May kakaiba sa hayop, tila nakatitig ito sa kanila na parang nauunawaan sila. Isang umaga, napagpasyahan ni Caleb na pumunta sa gubat upang manghuli ng hayop. Nakita siya ni Thomason at sinabing isusumbong siya kung hindi siya isasama. Napilitan siyang isama ang kanyang ate. Sa loob ng gubat, nakakita sila ng isang kuneho, posibleng ang parehong nakita ni William. Tumakbo ang kanilang aso na si Fowler upang habulin ito. Biglang natakot ang kanilang kabayo, itinapon si Thomason, at nawalan siya ng malay. Samantala, si Caleb, mag-isang naligaw, patuloy na naglakad sa gubat. Napadpad siya sa isang kubo at lumabas mula rito ang isang magandang babae na nakasuot ng pulang kapa. Ngumiti siya at lumapit kay Caleb, dahan-dahang hinalikan ito. Habang nakapikit si Caleb, biglang lumitaw ang kulubat na kamay ng babae at mahigpit na humawak sa kanyang ulo. Nagising si Thomason at bumalik sa bahay. Pinagalitan siya ni Catherine at sinisi sa pagkawala ni Caleb. Samantala, si William ay muling nagtungo sa gubat upang hanapin ito ngunit wala siyang nakita. Sa bahay, naglaro ang kambal na sina Mercy at Jonas kasama ang kanilang itim na kambing, si Black Phillip. Habang sumasayaw, bigla silang huminto at sinabing kausap nila ang kambing, at ayon sa kanila, sinabi ni Black Phillip na si Thomason ay isang mangkukulam. Kinagabihan, sa gitna ng ulan, biglang bumukas ang pintuan ng kubo, lumabas si Caleb, hubad, nanginginig, at tila wala sa sarili. Sa loob ng bahay, habang siya ay may matinding lagnat, nag-umpisa siyang bumigkas ng mga salitang tila isang dasal. Dahan-dahang bamuka ang kanyang bibig at tila may lumabas mula rito, isang maliit na apoy. Bigla siyang napangiti, parang nakakakita ng liwanag, at sabay na namatay. Sa takot, biglang bumagsak sa sahig ang kambal na sina Mercy at Jonas, tila wala na ring malay. Dahil wala nang tiwala si William kay Thomason, itinuring niya itong isang witch. Dahil dito, ipinasya niyang ikulong si Thomason kasama ang kambal sa kulungan ng mga kambing kung saan naroon si Black Phillip. Kinagabihan, habang natutulog si Thomason, bigla siyang nagising. Sa loob ng kulungan, nakita niyang may isang hubad na babae na nakayuko sa isang kambing, tila sinisipsop ang dugo nito. Nagising ang kambal at nakita rin ito. Bigla silang sumigaw, ngunit agad na dumilim ang paligid nila. Kinabukasan, lumabas si William at nakita niyang wasak na ang kulungan. Wala na ang kambal, tanging ang dagwang katawan ng isang kambing ang naiwan.
Biglang lumitaw si Black Phillip at walang babala, sinuag si William, tinusok ang kanyang dibdib at itinapon siya sa bunten ng kahoy. Sa loob ng bahay, tuluyan nang nabaliw si Catherine. Sinugod niya si Thomason, sinakal ito, at paulit-ulit na sinisigaw na isa siyang mangkukulam. Sa gitna ng laban, napilitang patayin ni Thomason ang sariling ina gamit ang kutsilyo. Mag-isa na lamang si Thomason. Pumunta siya sa kulungan ng kambing at humarap kay Black Phillip. Dahan-dahan niyang sinabi sa kambing kong, "Nagkapagsasalita ba talaga ito?" Habang tahimik ang paligid. Maya-maya, ay isang mababang boses ang narinig. "Ano ang nais mong makita?" Sa isang nakakakilabot na tono, inalok ni Black Phillip si Thomason ng kalayaan, sarap, at kapangyarihan. Sinabi nito, "Gusto mo bang mabuhay ng masarap?" Sa huling eksena, sumunod si Thomason kay Black Phillip papasok sa kagubatan. Doon, nakita niya ang isang grupo ng mangkukulam na nakapalibot sa isang apoy, sumasayaw at tumatawa. Isa-isa silang lumutang sa ere. Tumingin si Thomason sa langit, dahan-dahang ngumiti, at unti-unting lumipad paitaas, at sa wakas, naging malaya. At diyan nagtatapos ang kwento ng The Witch 2015, isang pelikulang hindi lang tungkol sa pangkukulam, kundi sa panganib ng takot at paniniwalang bulag. Sa huli, si Thomason ay hindi nalasan ng kasamaan, kundi ng mismong mundo na tinirhan niya. Ano sa tingin niyo, totoo nga bang may mangkukulam, o lahat ng ito ay bunga lang ng paranoia? I-comment niyo ang inyong opinyon sa baba at pag-usapan natin yan. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Merfrog Movie Recap, at i-hit ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang susunod nating kwento. Hanggang sa muli, at tandaan, huwag mong ipikit ang iyong mga mata, baka sa pagbukas mo, may mawala na lang bigla.